Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Isang mapagpalayang araw po sa atin lahat, mga kaibigan. Ngayon po ay araw ng Sabado at tayo po ay nagpapatuloy ng ating pagpapaliwanag sa ating po mga kababayan. Alam po ninyo, na siguro ko na po na talagang ayaw ng mga senador, maliban lamang po doon sa 5 na senador, na mapagpatuloy ang hearing sa impeachment ni Sara Duterte. Di umano, merong isang makapangyarihang relihiyon na nagdidikta ngayon sa Senado at sila ang nasusunod. Alam po ninyo, yung relihiyon na ito, hindi ko na po babanggitin ang pangalan, ay kaya raw po nito magkapagpanalo ng mga senador na kahit na gaano kabobo, kahit na gaano katarantado pareho ni Bato, at kahit na gaano ka-traidor pareho ni Marcoleta, at gaano ka tampalasan pareho ni Amy Marcos, ay kaya raw po nilang papanalunin. Pero ang kapalit po niyan, sila ang susundin ng kumpas kung ano ang dapat nilang gawin sa Senado. Meron po tayong mga balita, hindi lamang po ito ay balitang kutsero, sapagkat tayo po bilang isang mainstream media practitioner ay nakapagpatibay na po tayo ng samahan sa larangan ng pamamahayag, at ang mga veteranong samahan na yan ay nakapunla ngayon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, kasama na po ang Senado. At may nagsabi po sa akin na isang veteranong kapwa ko mamamahayag, ang sabi niya, lahat ay gagawin ng 5 senador at kasama na si Chis Escudero upang sa ganun ay huwag matuloy o madiskaril ang impeachment ni Sara Duterte. Tulad po ng aking nasabi, pinag-usapan po namin ang aking teorya na napaka-importante, napakamaselan ito pong impeachment na ito sa 3 kadahilanan agad-agad. Una sa lahat ng dahilan, pagka ito po ay talagang naipagpatuloy, lilitaw at lilitaw ang mga ebidensya na talagang umaagos ang pera mula po sa malaking drug lord patungo po sa mga Duterte bank accounts. Ang ibig po sabihin yan, hindi totoo, fake news ang laban ni Duterte sa kanyang kontra-gyera, yung kanyang tukhang at operation double barrel ni Bato de la Rosa nung siya ay general pa at hepe ng Philippine National Police. Ang ating pong impormasyon, ang tunay na layunin ng gyera kontra droga ay makapaghasik po ng takot sa mga mamamayang Pilipino. At pag sila po ay takot, abay mamamayagpag ang negosyo ng mga Duterte at ang kanilang pananatili sa politika. Katunayan, marami mga miyembro ng mainstream media na takot po ng gusto nung panahon ni Duterte na siya ang Pangulo. Meron po isang napaka-popular na senior media practitioner noong araw, hayagan na ini-endorso niya yung pagpatay ng mga di umano ay drogista, mga kaibigan. Ngunit ang mga drogista na ito ay lumalabas, wala pong kalaban-laban, kaya madali silang patayin sapagkat hindi naman talaga sila mga drug lord. Pero ang nalalathala o namamayagpag na ibabandera ng media ay ang
di umano matagumpay na operasyon ng mga pulis sa kanilang bypass operation kontra sa illegal na droga. Mali po yan. Aaminin ko, nagkulang ang media, nag-take over ang mga vloggers na kontrolado ng mga Duterte, kontrolado ng China, at kontrolado ng kung sino-sino mga politiko, mga kaibigan. Ngayon, meron po tayong impormasyon na lahat gagawin ni Duterte sa pangunguna ngayon ni Sara Duterte at ni Hanilet at ni Bongo, ang kanilang gagawin upang madiskaril, huwag matuloy ang impeachment ni Sara Duterte. Yung pong ibang kadahilanan, abay lalabas po na talagang napakayaman ng mga Duterte. Inamin nga ni Digong Duterte sa Quadcom nung kanyang hampasin ng mikropono si Senator Trillanes. Sabi niya, wala akong pera. Pero malaunan, sabi niya, umaasa lamang ako sa aking pensyon at sa konting naipon ko. Pagkatapos po ng 30 minutes, inamin niya, ang aking asawa ay mayaman, dalawa kong asawa, parehong mga mayayamang pamilya yan. Yung una at pangalawa. At siyempre, nakapag-ipon na rin ako sa aking sweldo at ang yaman ko umaabot ng 5 bilyon piso. Bakit niya po nabanggit yung 5 bilyon piso? Sapagkat malapit yan sa mga halaga na binubulgar ni Senator Antonio Trillanes na laman ng kanyang bangko, 5 billion. Kaya lamang ito si Sonny Trillanes, meron siyang katanungan. Anong naging negosyo ng mga Duterte para magkaroon ng 5 billion piso sa kanilang bank account? At kung bakit merong 110 million peso dumarating sa kanila tuwing 6 na buwan bilang dividendo ng drug cartel sa Pilipinas. Ngayon mga kaibigan, ano po ang dapat natin gawin? Mukhang kanya lahat, majority ng Korte Suprema, mga justices, ay nakakiling kay Duterte. Ang mayorya ng Senado nakakiling kay Duterte. Mabuti na lang at ang pulisya ay mukhang nakakiling sa bansa at ang general sa kaunang-unang pagkakataon na hindi po PMA-er, si General Torre, ay mukhang loyal po sa Constitution at mukhang ina-uphold niya o kanyang itinataas ang paggalang ng kapulisan sa rule of law. Napakagandang development po yan. At yung pong pamamayagpag ngayon ni Senator Risa Hontiveros na bagamat para po siya naulila na dyan sa loob ng Senado sapagkat inutusan di umano ng isang makapangyarihang relihiyon na nagpanalo sa kanila, itong si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan, at nandun sila kumukumpas ng kautusan ng relihiyon na ito. Palagay ko, alam na po ninyo yung relihiyon na tinutukoy ko. Hindi po yan relihiyon ni Kibuloy, hindi yan relihiyon ni Eddie Villanueva, hindi yan relihiyon ng Katoliko o Muslim, hindi yan Saksi ni Jehovah, hindi Independiente, hindi Protestante. Pero isang relihiyon na nakakapag-utos ng maraming tao na mag-rally upang ipagtanggol ang kabuktutan at krimen ng mga Duterte. Kayo na pong bahala dyan na mag-isip ko ano yan. Ganun pa man, bagamat nangingibabaw pa rin ang Kristyanismo dito sa bansang Pilipinas, hinihikayat po natin ang mga Kristiyano na magkaisa upang ipaglaban po ang rule of law at ang paggalang sa ating pong saligang batas. Yan po ang pinaglalaban natin, kaya po tayo kahit na masikip ang ating mga schedule, pinagpipilitan po natin pagpatuloy
itong ating YouTube upang sa ganun makadagdag man lamang tayo ng konti sa pakiusap na sana manindigan ng Pilipino para po sa kabutihan ng ating bansa. Sapagkat tungkulin na po natin iligtas ang ating bansa laban po sa Senado, laban sa mga Duterte, at laban sa mga relihiyon na nagkukumpas ng kinabukasan ng ating pong mahal na Pilipinas sa ngayon. Sa Martes, meron pong rally sa harap ng Korte Suprema, dyan po sa Padre Faura, alas 9 ng umaga, upang iparamdam sa Senado o sa Korte Suprema na dapat maghikayatin itong pumayag o pumanig sa ating pong saligang batas at labanan, sumama sa laban ng Pilipino laban po sa kasamaan at kadiliman. Yan po rin ang dahilan kung bakit pinapagpatuloy po natin itong ating YouTube program upang sa ganon makapag-ambag man lamang tayo ng pakiusap na sana tulungan po natin ang ating bansa, agawin po natin ito sa siguradong kapariwaraan. Iligtas natin ang ating bansa sa kuko at kamay ng maduming Senado. Ang Senado pinamumugaran ng mga masasamang elemento ng ating pong politika sa pangunguna nila Chis Escudero, Bato de la Rosa, Bongo, Robin Padilla, Jaime Marcos, at ang religyoso para sa kasamaan at kadiliman si Marcoleta. Mga kaibigan, yan po ang ating pakiusap. Manindigan po tayo, magmatsyag tayo, kaya po hindi matodo-todo ng Senado ang kanilang open support laban po sa ating pong saligang batas ay sapagkat nakita nilang mayroong reaksyon, mayroong silakbo ng damdamin ang mga mamamayan sa pamamagitan po ng social media at hayagan na pagpapakita ng kanilang katawan sa Senado sa tuwing meron pong malawakang pagkilos. Yan po ang ating pong panawagan, yan po ang ating paninindigan na iligtas natin. Tayo mga mamamayan, iligtas natin ang ating bansa sa kuko ng mga maduduming politiko at mapanghusga o makapangyarihang baluktot na relihiyon na siyang kumukumpas sa pagkilos ng mga politiko at maging uniformadong elemento sa ating bansa. Manindigan po tayo, ating pong igalang, ipaglaban ang saligang batas at pagpatuloy po nating panindigan na hindi lahat ng Pilipino ay duwag, hindi lahat ng Pilipino ay uto-uto, hindi lahat ng Pilipino ay natatakot sa makapangyarihang relihiyon na ito. Manindigan po tayo laban sa kasamaan. Yan po ang panindigan ng kawal ng demokrasya. Pag kayo po ay sumasang-ayon sa paninindigan natin, mag-subscribe po kayo para maparamdam natin sa kanila na marami ang naniniwala sa paninindigan na suportahan natin ang ating bansa laban sa mga katiwaliang namamayani ngayon sa ating pong larangan ng politika at gobyerno. Ako po si Kawaldi Carbonell, nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. Allahu Akbar. God is great.